Natin sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Purihin natin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Amen. Sino pong pinagpala sa araw na ito, mga kapatid? Sino pong masaya? Amen. Salamat sa buhay ng bawat sa tayo narito. Salamat sa Panginoon, higit sa lahat. Amen po ba? Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sa lumipas na isang linggo, muli tayo nagkasama-sama. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Hebrews 10:25, tayo magpalakasan sa bawat isa. Amen. Exhort one another. Sabi mo sa atin, magpalakasan tayo ngayon. Amen. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Mahal ba natin? Amen. Mahal din natin ang bawat isa. Amen. Sabi mo sa atin, I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. Sino pong namimiss lagi ang gawain ng Panginoon? Amen. Sino pong nakakaramdam ng kalakasan kapag gawain ng Panginoon? Yung nakikita mo yung kapatid mo sa Panginoon, glory to God, nandito tayong lahat. Amen. Tila nga po, mga kapatid, binigyan ng Diyos ng makabuluhang buhay ang bawat isa sa atin. Amen. Marahil kung wala tayo sa Panginoon, nandiyan tayo sa labas. Dawar-dawar tayo. Pero salamat sa Panginoon, dinala niya tayo sa isang lugar para magkasama-sama. Amen? Tunay nga po, sabi ng Panginoon, 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya'y nasa ating kalagitnaan. Amen ba? Sino pong naniniwalang narito ang Panginoon? Diba merong kantang, Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus in us for He loves us. Diba? Sino naalala yun? Sino yung nakaabot ng kantang yon? Amen? Na mga bata pa kami, Jesus is in me and Jesus is in you. Kasi Lord, totoo po yung kantang yon. Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us for He loves us. Amen? Mahal ba tayo ng Panginoon? Tingnan niyo ang pagmamahal ng Panginoon, kinatagpo niya tayo. Amen? Siya pa yung lumapit sa atin. Amen? Dati tayo, hindi natin hinahanap ang Panginoon, pero siya pa yung lumapit sa atin. Amen? Dahil mahal tayo ng Panginoon. So tayong lahat po ay tumayo upang basahin natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse 1. Amen. Yan. May Tagalog na. May English pa. Yan. Amen. Nag-upgrade ng technology natin dito. Glory to God. Sabi po natin basahin. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibigay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkalipin. Sa English, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po, Lord God, sa umagang to. Na kami, Lord God, ay muli nagkasama-sama, Panginoon, sa iyong pangalan, O God. Salamat, Panginoon, sa isang masarap na pagpupuri at pagsamba, sa isang napakagaan na pananalangin, Panginoon, na kung saan kinatagpo mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat araw mo ngayon sa buhay namin, O God. Salamat, Panginoon, nagbigay kami ng panahon. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, na maglaan ng araw para sa iyo, Lord God. Narito kami, Panginoon, iniaalay po namin ang aming mga buhay, O God, sa iyong harapan. Lumalapit kami, Panginoon, na may pagpapakumbaba, Panginoon. Lumalapit kami, Panginoon, na may paglilinis sa aming mga puso, Panginoon. Panginoon, ano man yung mga tinik, Lord, ano man yung mga bagay na hadlang sa puso namin, O God. Ano man yung Panginoon na sa buhay namin, Lord God, ay ayaw naming ibigay sa iyo, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon, sa oras na to. At hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, ay palalayain mo kami, Panginoon, O God. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalayaan sa mga bagay, O God, na tila gumagapos sa buhay namin. Nais namin maging malaya. Sapagkat sinabi mo yung salita, Panginoon, ang sino man pinalaya ng anak ng Diyos ay malaya ng ganap, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Tuturuan mo kami maging malaya sa araw na to, Panginoon. At nais mo, Lord, sa buhay namin ay kami maging matagumpay na mga anak mo. Kaya mo, Panginoon, patuloy mong ihanda ang aming mga buhay sa pakikinig na yung salita, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang kamilos, Panginoon. Ikaw lamang po ang mangusap. Kaya mo, Panginoon, ang banal na Espiritu mo lamang, Panginoon, ang siyang manaig, Lord, sa buhay namin, O God. Maging sa iyong lingkod, O God. Itago mo ako sa iyong likuran. Hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu mo, Panginoon, ang siyang magturo, Panginoon, sa aking mga labi, Panginoon, sa aking sasabihin, Panginoon, O God. At hayaan mo, Panginoon, sa iyong mga anak na narito, O God. Tanggapin ang bawat isa, ang banal na kapahayagan ng iyong mga salita galing sa iyo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, patuloy po namin itinataas, pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Glory to God. Amen.
Basahin po natin mga kapatid. Sabi ng salita ng Panginoon, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka na ng Panginoon. Sabi mo pa, malaya ka na. Yun. Oh, napakasarap po ng pakaramdam na malaya ka mga kapatid. Amen? At sabi rito, magsitibay nga kayo. Sabi mo sa katabi mo, paano ba sabihin to? Tumibay ka sa Panginoon. Amen? Amen. Pag sinabing tumibay ka sa Panginoon, huwag kang hihina-hina. Sabi natin mo, huwag kang hihina-hina. Wala nang hihina-hina sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan lagi kang may kalakasan. Sabi nga, at wag na tayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen? Huwag na tayong muli. Ano yung magpasakop, mga kapatid? Nang dati wala tayo sa Panginoon, iba ang sumasakop sa atin. Pero ngayon nasa Panginoon tayo, sa Panginoon na tayo nagpapasakop. Amen? At hindi na tayo kailangan pang magpasakop sa udyok ng pagkaalipin ng kasalanan. Amen? Kaya nga si Kristo, sabi niya sa Romans 5:8, God demonstrates His love. Amen? While we are sinners, yet He still died for us. Amen? Namatay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Namatay ang Panginoon sa buong sangkatauhan. Nang sa ganon, yung kasalanan na meron tayo, mga kapatid, ay mapatawad. Amen. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, ay nga sabi rito, mga kapatid, do not submit again in the yoke of slavery. Amen? Sino pong gusto pong lumaya? Sino nakaranas ng kalayaan sa Panginoon? Ang paglaya sa Panginoon, mga kapatid, hindi po yan first impression last. Tama ba yun? Patuloy yan, mga kapatid. Habang lumalakad ka sa Panginoon, ipaunti-unting ipapaliwanag sa iyo ng Panginoon saan ka nakakulong. Amen. Marami sa buhay natin, mga kapatid, nang wala pa tayo sa Panginoon, ang Diyos, parang kinukulong natin sa box. Amen. Pero ngayon, mga kapatid, tayo pala yung nakakulong sa box. Ipapaunawa sa atin ng Panginoon. Oops, akala mo ako nakakulong, ikaw nakakulong. Pero ito ang magandang gagawin ng Panginoon, palalayain niya tayo. Amen po ba? At sabi rito, mga kapatid, sa John 8:36, we are free indeed. Sabi mo sa katabi mo, you are free indeed. Ano yung you are free indeed? Sabi ng Panginoon sa John 8:36, therefore, if the Son makes you free, you shall free indeed. Amen? Ba napakasarap tanggapin ng salita ng Panginoon? Meron po ba kayong naaalala sa buhay ninyo na minsan na kayong nakulong? Amen? Ano ba itong nakulong na to? Pwedeng aktual. Sino yung nakulong sa barangay Tanod? Meron kasi akong anak kulong sa kwarto. Amen? Meron akong kasamahan nun sa church noon na nagmumotor siya. Wala kasi siya lisensya, may police inspection. Aba, nag-U-turn. Tapos sinabol ng police. Tapos sumunod yung kasunod niya nakamotor, tinanong kami, Pastor. Sabi sa kuya ko, si Kuya Eugene nakakulong. Bakit? Kasi may police nag-U-turn, hinabol. Tapos pagpunta namin dun sa hinabol ko na, pinuntahan ko. Siya po ay nakaposas pala sa loob ng kotse. Sabi ko, nasan po yung driver ng tricycle namin? Pagtingin sa akin, ako ganun, nakayuko. Tumingin na ganun sa akin. Talaga nakaposas siya, and then maya-maya dinala na sa posito. At sinabi ko sa kanya, ano ngayon ang pakaramdam ng bagong laya? Amen? Sa buhay natin, mga kapatid, pwede ba nating isipin na dati ikaw ay nakakulong at lumaya ka? Anong pakaramdam? Amen? Kung babalikan natin ang history ng Panginoon, doon sa mga Egyptian, sa Egypt, yung mga Israelita ay pumunta ng Egypt. Amen? At ang ginamit ng Diyos, mga kapatid, upang palayain sa isang trahedya o kagutuman ang bansang Ehipto, ay ang lingkod ng Diyos, walang iba kundi si Joseph. Amen po ba? At ang plano ng Diyos sa buhay niya ay gamitin si Joseph upang ang kanyang lahi, kanyang mapamilya ay maligtas sa kapahamakan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord sa pamilya mo. Amen? Ang panawagan ng Diyos sa buhay natin ay para gamitin tayo sa ating mga mahal sa buhay at sa susunod pang lahi. Wow, susunod na lahi. Amen? Tulad ni Joseph, mga kapatid, tinawag siya ng Panginoon para maging instrumento na ang lahi ng Israel ay maligtas. Hindi lang lahi ng Israel, mga kapatid, kundi buong lahi ng Arab. Sapagkat nagkaroon ng kagutuman dito, sa lugar na to, mga kapatid, buong Arab to, kasama ng Egypt. Kung hindi pinili ng Diyos si Joseph, malamang walang mga Arabo ngayon. Kasi magugutom sila, mapapatay sila sa gutom. Amen? Pero ganun kabuti yung Panginoon. So lumipas ang panahon, nakalimutan ng parao ang ginawa ng lingkod ng Diyos. Nakalimutan na si Joseph. Sino yung nakakilala ng mga taong madaling makalimot?
Meron ba kayong kilalang ganun? Marami daw. Amen? Na ang mga taon, para bang madaling makalimot. Amen? Amnesia, may amnesia. Madaling makalimot. At higit sa lahat, madaling makalimot sa kabutihan ng Diyos. Amen? Maraming tao ang madaling makalimot sa kabutihan ng Diyos. Pag may sakit, Lord, pagaling mo ako. Pag gumaling, Lord, tsaka ka na. Amen? Pag may pangangailangan, Savior ang Lord. Pero pag nabigyan ni pangangailangan, sarili lang ang Lord. Amen? Kaya accepted na si Lord. Kaya marami sa buhay ng tao, mga kapatid, madaling makalimot sa Panginoon. Tulad nito, mga kapatid. Pero dumating ang panahon, dumami ang mga Israelita sa bansang Ehipto. Amen? At sabi ng Parao, at sabi ng mga kanyang ano ba yung si Apolinary Mabini? Ano bang tawag doon? Counselor? Advisor. Sabi ng advisor sa Parao, mahal na Parao, ang mga Israelita ay dumadami na. Mukha atang mas marami sila sa atin. Kailangan natin silang paalipinin na ngayon. Alipinin na natin sila. Pagtrabahuin natin sila maghapon magdamag at ibil nila ang kaharian ng Ehipto. So naisip ng Parao, oo nga, hindi naman natin sila kalahay. Sige, pagtrabahuin niya mga yan. At yung bagay na yun, mga kapatid, lumipas ng maraming panahon. Nakita ng Lord. Nakita ng Lord ang kanyang bayan ay nahihirapan. Ang kanyang bayan ay sugat. Ang kanyang bayan ay sumisigaw, naghahangad ng kalayaan sa pagkaalipin sa Ehipto. No? Parang sinabi nila yung EDSA, magkaisa. Pero yung bagay na yun, mga kapatid, hindi nila kayang umalis. Pero mga kapatid, tumawag ang Diyos sa kanyang lingkod. Walang iba kundi si Moses. Sa buhay natin, may mga bagay tayong kalagayan na akala natin ay malaya tayo pero nakakulong. Pero one day, may lalapit na lingkod ng Diyos, ipapahayag na ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ito pala yung kalagayan ko. Lord, salamat. Amen? Sino po nakaranas nun? Na mayroong lingkod ng Diyos, lumapit sa'yo, nagbahagi ng salita ng Diyos, at inakay ka sa kanyang kaharian. Amen po ba? At nangyari yung mga kapatid, tinawag ng Lord si Moses. Amen? Sabi niya, Parao, palayain mo ang anak ng Israel at hayaan mo kaming sumamba sa disyerto. Amen? Nakalimutan ko yung verse na doon. Pero yung pinaka-term na sabi niya doon, hayaan mong sumamba kami sa Diyos na aming sinasamba. Doon sa disyerto, hindi na sa Egypt. Amen? Pero sabi ng Parao, hindi. At alam ng bawat isa kung ano yung history. Amen? Kung saan nagpadala ng salot hanggang sa pinatay ng Lord ang panganay na anak ng Parao. Kaya pinalaya niya na. Pero ang tanong dito, mga kapatid, pagkatapos lumaya, sabi ng ating topic, pagkatapos mong lumaya, ano na ngayon ang kalayaan mo? Amen? Hindi naman ibig sabihin, kapag malaya ka na, nakalabas ka na, ay ganap ka ng malaya. Amen? Wala pong pinagkaiba yan sa isang ex-convict. Amen? Marami daw nga sa ex-convict, lumabas, nakaranas ng kalayaan, bumalik din. Amen? Kasi mga kapatid, kailangan natin makita ano ba yung ganap na kalayaan sa buhay natin. Amen po ba? Baka kasi ang gusto natin, Lord, gusto ko lumaya. Pero paglabas mo, malaya ka na. Pero dala mo pala yung kulungan. Amen? Ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon sa araw na to. Amen po ba? Kaya sabi rito mga kapatid sa Romans 8:1-2, nais ang Lord na maalis tayo sa batas ng kasalanan o kamatayan. Amen? Sabi niya sa simulan natin sa verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Sabihin mo sa katabi mo, you are free from the law of sin and death. Through Christ Jesus. Amen? Yung sinasabi ritong nag-alipin sa atin, mga kapatid, ay yung law of sin and death sa buhay natin. Yung kasalanan ang nang-alipin sa atin, mga kapatid. At dahil sa kasalanan, mga kapatid, pumasok ang kamatayan. Ang unang-unang namatay sa atin, mga kapatid, ay ating relasyon sa Panginoon. Kaya nang wala tayo sa Panginoon, mga kapatid, yung Bible study, pag narinig mo, baliwala sa iyo yan. Pag may nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay nababaliw yan. Pag may nag-invite sa iyo, tsaka na. Kasi wala tayong relasyon sa Panginoon. Amen? At ang nais ng Lord, mga kapatid, maalis tayo sa pagkagapos ng kasalanan. Amen po ba? At ang tunay na anak ng Diyos, mga kapatid,
ay pinalaya ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng salita ng Panginoon, sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak. Wala nang kamatayan. Amen? Sino niniwala ron? Wala nang kamatayan. Amen? I have heard na marami akong mga kasabayan, mga sa pananampalataya, namatay yung lola nila, namatay yung kuya niya, namatay yung ganito. Glory to God. At namumulat na ngayon ng mga anak ng Panginoon. Hindi na sila nagbababanglok sa, hindi na sila nagsiselebrate na umiiyak ng uno-uno. Kundi sila pa yung nag-i-encourage sa amin. O, namatay na si kuya kasi ganito nangyari. Pero huwag kayong mag-alala, ang kuya namin ay sumakabilang buhay lang. Amen? Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, sumasakabilang buhay lang. Walang namamatay na Kristiyano, mga kapatid. Amen? Sino nang handang makita Panginoon? Ba, yan. Sino handa na makita Panginoon? O, ibig sabihin, wala kayong takot. Amen? Glory to God. Ba, lumalago na to sa pananampalataya, Pastor. Hindi na takot mamatay itong mga to, ah. Glory to God. Amen? So sabi ng Galatians 5:13, the calling to freedom. Sinong gustong lumaya? Tinawag tayong malaya. Amen? So ang panawagan ng Diyos sa atin buhay, mga kapatid, ay malaya. Amen? Kaya sabi dito, wala pala. Galatians 5:13. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Amen? Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilan ng salaman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran tayo. Amen? Tinawag tayo sa kalayaan at huwag nating gamitin ang kalayaan natin para tayo yung muling alipinin ng kasalanan. Amen? Sabi po ng Philippians 3:13 na sinasabi ni Pablo rito na bagamat nagampanan ko na ang lahat, mga kapatid. Sino nais magtagumpay? Amen. Sinong gusto maging matatag siya sa pananampalataya? Kaya di ba yung topic natin last Friday, 1 John 5:4, no? Sino yung makakapagtagumpay sa sanlibutan? Yung lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Pag ikaw believer ng Panginoong Hesus, sumusunod ka sa Kanyang salita, mapagtatagumpayan mo ang lahat. Amen? Kaya nga sabi rito, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot. Sabi ni Pablo rito, hindi ko inaaring inabot. Sa buhay natin, mga kapatid, hindi ko masasabi bilang lingkod ng Panginoon na napagtagumpayan ko na. Marami pa akong bagay na matututunan. Amen? At 100% mga kapatid, kayo po yung gagamitin ng Diyos sa buhay ko para marami rin ako matutunan sa Panginoon. Amen po ba? Baka yung pinagdadaanan nyo, higit pa sa pinagdadaanan ko, matututo po ako sa inyo. Amen po ba? At hindi ibig sabihin, dahil ako lingkodan ng Panginoon, ay marami na ako napagtagumpayan din. Amen? Kaya nga sabi dito ni Pablo, bagamat hindi ko pa inaaring inabot, datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutuko ang mga bagay na inaharap. Ano yung mga bagay na nasa likuran natin, mga kapatid? Ito yung past life natin. Amen? Minsan nga naisip ko, Lord, ano ba yung past life ko? Nakakahiya. Amen? Personally, mga kapatid, kung titignan ko yung past life ko, nahihiya talaga ako, Lord. Parang hindi ako karapat dapat magsalita para sa'yo. Parang ganyan naramdam ko, pero nire-review ko ng Lord. Sabi niya rito, forget what lies behind. Amen? Sabi mo sa katabi mo, past is past. Wow! Forgetting what lies behind. Kalimutan na natin ang mga nakaraan. Ang mahalaga ngayon, mga kapatid, ay tinutungo ang bagay na hinaharap. Amen? I-focus natin yung ating bagay sa hinaharap. Amen? At yung hinaharap, mga kapatid, magsisimula yun. Sabi mo sa katabi mo, ngayon. Oh, di ba? Tinitingnan mo isang bagay sa hinaharap, magandang future. Hindi ka naman tatrabaho ngayon. Amen. Gusto mong gamitin ka ng lingkod ng Diyos. Pagdating ng panahon, hindi ka naman nagpapasako ngayon. Ayaw mong magpaturo. Paano ka magtuturo pagdating ng panahon? Kung ngayon, ayaw mo naman magpaturo. Amen. Gusto mong sinasabing maglilingkod ka pagdating ng panahon. Ngayon, hindi ka naman naglilingkod. Napakahalaga, mga kapatid, yung salitang ngayon. Amen. Yung ngayon, parang sa dyaryo lang yun. Narinig niyo sa dyaryo yun? Narinig niyo sa dyaryo? Binabasa yun, mga kapatid. Amen daw eh. So, hanggang verse 14, kuya. Amen? Tinutungo sa bagay na hinaharap. Lahat ba tayo may bagay na hinaharap sa Panginoon? Amen. Marami. Amen. Pero mga kapatid, masasabi ko, ang sarap harapin ng bagay na hinaharap pag naglilingkod ka sa Diyos. Amen. I have heard maraming kapatiran dito yung ganda ng opportunity. Ang ganda ng
Pero kinonsider nila, Lord, yung mapaglilingkuran kita. Amen? Salamat sa Diyos, tinuruan niya rin ako sa ganung bagay. Lord, yung mapaglilingkuran din kita. Salamat, Lord, hindi mo pa sinasabi. Yung sinabi mo ang dapat mangyari. Amen? Ay napakagala mga kapatid. Yung tinasabi ng Lord na, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Mga kapatid, mayroong malaking question dyan ng Lord sa buhay natin. Kailangan magtanong mo talaga sa Kanya, Lord, will mo na ba to? Amen? Kailangan lang, nandun yung pagpapasabit natin sa Panginoon. Amen po ba? Sabi rito sa verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ of Jesus. Sabi mo sa katabi mo, may panawagan tayo sa Lord. Hanggang 18 na pala yan, hanggang 18 na. Amen? Sinong gustong tumugon sa panawagan ng Panginoon? Ang pagtugon sa panawagan ng Panginoon, mga kapatid, nagsisimula sa maliit yan. Amen? Maliit lang muna. Amen? Kung dati ay napagkakatiwala ka sa map, susunod yan. CR naman, no? Susunod, kusina. Amen? Susunod, ano na yan? Papasok ko na sa ministry niya. Magsisimula ka sa prayer. Susunod niya, pagtapos ng prayer, magdi-decide ka na umaawit niyan. Ba, masarap pala umawit, no? Magaya niyo kay Arnel, nangingibabaw ang boses sa lahat. Kasi alive na alive, amen? Amen? Kailangan pag kumanta ka sa Panginoon, talagang alive na alive. Hindi yung alive, alive. Kailangan alive na alive ka pag kumakanta ka sa Panginoon. Kaya nga natataka ako, yung iba, alive na alive. Yung iba, alive. Mga kapatid, ang palakpak, karapat dapat po rin ang Panginoon sa buhay. Minsan, natatanong nga ako bakit yung mga guest speaker, pinapalakpakan? No. Ladies and gentlemen! Ganon. Ayun pala, Miss Gay lang pala yung lalabas. Hiyawan ba? May isa pang hiyawan. Oh! Pero pag sa Panginoon, let everything that has breath. Amen? Pero tayo, mga kapatid, full band. Amen? Paano noon? Kung napanahon niyo yung panahon ni Pastor, 10 strings. Alam niyo ba yun? 10 strings ang instrument nila. Dami tayo, 6 lang eh. Ayan, ganyan. Nakasaksi ako yan, mga kapatid. Amen? Paano mga kapatid, pag nag-Bible study kayo, hahayo kayo, bumabagyo. Amen? Naranasan ko yung nagpapalo up ako ng kapatiran, bumabagyo bumabaha. O kapatid, musta dyan? Bumabaha yun, hanggang dito na. Amen? Sa ibang lugar, hanggang dito na. Amen? Bumabaha yun. Ngayon, may sunstorm, di ba? Sunstorm ba pastor sa labas? Sunstorm na yan. Amen? Pero hindi tayo lahat, no? Amen? Kaya sabi dito, tuloy natin, mga kapatid. Sabi mo sa kanila, mainit ka ba sa Lord? Sinong gusto mag-init sa Panginoon? Amen. Sabi dito, 15. Therefore, let us, as many as mature, have this mind. And if anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Tagalog, kaya nga, kung ang ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung sa ano may nangagkaiba kayo ng iniisip, ay ipapayag naman ito ng Diyos. Sa verse 16, tuloy natin mga kapatid. Hanggang 18 yan, ha? Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Matagal pa yung 17 tsaka 18. 17, 18. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. Si Pablo po yung sasabi, tumulad tayo sa kanya sa Panginoon. At tandaan ninyo, ang mga nagsisilakad ng gayon ay ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Verse 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ay mga kaaway ng krus ni Kristo. Meron akong nabasa niya sa banong dulo na nais ng Lord na magpakatatag tayo. Amen? Kung titingnan talaga natin yung ating buhay, buhay na pagkaalipin, at babaunin natin yan, mga kapatid, hindi ka magiging matatag sa lakad sa pagsunod sa Panginoon. Amen? It's alright, mga kapatid. It's alright. It's alright na umamin ka. Amen? Sinong gustong umamin? Yung umaamin, lumalaya yan. Maamin ka ba na ganito? Umaamin ako! Amen? Kasi dinideclare mo, gusto mong lumaya.
Pero yung, hindi ah. Pero guilty sa loob, no? Pag ganun yung attitude natin, mga kapatid, hindi ka lalaya. Ikaw ba, ganito ka ba? Ginawa mo to? Hindi ah. Oo nga, kapon yun. Hindi ah. May pagtatanggi. Pero pag umaamin ka, amen, lalaya ka. Amen? Pag umamin ka, kaya kami salita yung amen. Amen? Amen. Pag umamin ka, sumasangguni ka sa Panginoon. Amen? Nasa ang Panginoon sa buhay natin, huwag na natin balikan ang ating nakaraan. Amen? Sabi mo sa atin mo, wala nang multo. Amen? Wala nang multo. Wala na yung dati. Amen? Kaya nga sabi dito, calling to freedom is freedom from sin. Amen? Sabi mo sa akin, freedom from sin. Amen? Sa Acts 10:43, minabanggit doon na yung mga propeta, nagpahayag sila nung unang panahon at ipinapahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, matatanggap mo ang kapatawaran ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, I bless sa mga taong ginamit ng Lord sa buhay ko. Yung mga naggaya sa akin, yung mga nag-alaga, pahalagahan niyo sila, mga kapatid. Amen? Yung mga nagpapagal sa atin, pahalagahan niyo sila. Sapagkat nagiging halimbawa ang buhay nila upang tayo lumakad sa layunin ng Panginoon. Kung walang taong nag-abot sa akin sa harapan noon, nagsalita ng Panginoon sa harapan ko, sabi niya, may dala-dalang Bible, di ba sa Pilipinas, malaya naman. Naka-long sleeve, naka-necktie, nakataki niya, mga kapatid. No? Sa bus, mayroon ganun. Inabutan ako, sinalubong ako eh. Tapos, binasahan niya ako ng Biblia eh. Ayos to ah. Basa naman ako. Ano yung binabasa? Tinignan ko lang siya, mga kapatid, pero di ko naunawa yung sinabi niya. Pero mahalaga dito, mga kapatid, mayroong mga taong nagtangka. May mga gumawa. Amen? Sinong gustong maging halimbawa? Amen. Kaya isang Kristiyano, nag-aakay ka talaga. Amen? Sa pamamagitan ng pananamit mo, nakakaakay ka na. Amen? Paano kung Kristiyano ka nakalagay dito, bungo, mag-aakay ka. May dalada mo, mabuting balita, pero si kamatayan kasama mo. Kaya tiniya, mga kapatid, maraming Kristiyano yan. Kaya may mga Kristiyano, sabi na, Kristiyano sila, pero umati pa ng Halloween party. Amen? Meron pa ako nakilala nun member ng dance ministry. Nakita ako sa isang party, nakasada ako pa, gano'n. Sabi ko, Kristiyano pa talaga to? Sabi ko, hindi pa ito namalaya. Amen? Maraming ganyan, mga kapatid. Pag Friday, umiiyak, hallelujah, Lord God, thank you for your presence, thank you for your... Pero pagdating ng party, sige, tara! Amen? Marami, mga kapatid, ang dami ko na-encounter ngayon sa Pilipinas. Tignan niyo, mga kapatid, dito tayo tinuturuan ng Panginoon. Dito pa sa Saudi. Amen, para palayain. Tignan niyo ang ginagawa ng Panginoon. Para palayain sa isang mahigpit na bansa pa. Di ba? Di po ba kayo na-amaze? Amen? Sa Pilipinas, pagkalaya-laya, alipin naman pala. Kaya, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya pag-uwi natin ng Pilipinas, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, maghahayag ka ng salita ng Diyos. Kaya maraming alipin, mga kapatid, walang nagpapahayag, walang nagpapagamit. Kaya sabi ng Lord, na ang field, basta Tagalog ng field, ang bukirin ay malawak at hinog na, dapat ng pitasin. Pero paglingon ng Lord, kakaunti ang mga manggagawa. Kasi yung mga manggagawa, alipin pa ng katamaran. Amen? Sabihin mo sa atin mo, walang Kristiyanong tamad. Amen? Amen? Sabihin mo sa tabi mo, some verse, fight the good fight of faith. Amen? Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, laging palaban yan. Amen? Hindi papadaig yan. Kasi pag nagpadaig ka, mga kapatid, alipin ka. Amen? Kaya nga, pag ikaw may pinapanginoonan, tama ba yung term ko? Pinapanginoonan, o nilo-lordship, Taglish na yun, meron kang lordship, ibig sabihin, nagpapasaw ka, alipin ka. Amen? Hindi tayo magpapadaig. Amen? Kailangan tayo ay magpagamit. Tulad ng mga unang lingkod ng Panginoon. Kung di dahil sa kanila, unang-una sa Panginoon, ginamit ng Lord yung mga taong yun, mga lingkod niya, upang tayo madala sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba?
Sino nagpapasalamat dahil may pastor ka? Pastor, belated happy birthday po. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay nating pastor. Amen? Sino po magsasabing mapalad ka dahil meron tayong pastor? Nalingkod ng Panginoon tulad ng ating lingkod ng Panginoon, Pastor Ariel Palmero. Amen? Parang hina. Amen. Amen? At pangalawang bagay, mga kapatid, sabi po ng Romans 6:6-7, para masabi nating wala na tayo sa ating sarili at yung pagkaalipin, kailangan sabihin mo sa katabi mo, patayin ka na. Patayin na ang dati mong sarili. Amen? Ano ba yung dati, mga kapatid? Amen? Patayin na yung dati nating pagkatao. Sino yung nag-under ng water baptism? Amen? At sino yung gusto pang magpa-water baptize sa mga hindi pa? Amen? Sabi rito, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay nalakip niyang napako sa krus. Amen? Yung dati nating pagkatao, mga kapatid, na dati na rin napako sa krus. Amen? Upang ang katawang salarin ay magiba. So, kailangan palang gibain natin yung dati nating pagkatao. Yung dati nating sarili. Kailangan patayin. Amen? Kailangan lupigin ang dating sarili. Kaya nga, sabi ni, nakita ko lang sa commercial, sabi ni General Luna, meron pa tayong kaaway na mahigit sa mga Amerikano. Sabi ng gano'n, ang ating sarili. Sabi ng gano'n. Kasi totoo yan, mga kapatid. Akala minsan si Satanas ako na naman sinisi mo. Ikaw hindi gumising ng maaga kaya ka na late minsan sinisisi natin si Satanas Nagsasawa na si Satanas. Ano ang problema Lord, ang dami kong kaso rito. Hahanap ako ng lawyer ko para ipagtanggol ako. Yung mga anak mo, puro pa sinungaling sinasabi sa akin. Minsan nagkakasala na tayo sa ganun Nagsisinungaling na tayo sa Lord. Sinisisi mo si Satanas. Ikaw ay pala may kasalanan Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, kailangan nating gibain ang dati nating sarili. Amen? At nang gayoy, huwag tayong maalipin na panang kasalanan. Amen? Maaalipin ka ng kasalanan. Maalipin tayo ng kasalanan kapag buhay pa yung dating pagkatao. Amen? Kung dati kang lilembot-lembot, kung dati kang tutulog-tulog, kung dati kang kung ano yung mga bagay natin ginagawa noon, hanggang ngayon, dala mo pa sa buhay Kristiyan. Tawag yan, extra baggage. Amen? Mahihirapan ka, aalipinin ka niya. Amen? Sino yung nakarinig ng kwento ng pato? Yung pato. Narinig yung kwento ng pato, mga kapatid? Hindi pa. Kasi marinig yung kwento ng pato. So sabi dito, may dalawang magkapatid, si Kuya at saka si Bunso. Si Kuya at saka si Bunso, nagkaroon ng paligsahan. Yung lata, makatama, magaling sila. So si Kuya, si Bunso naman, tumira, saltik. Kuya, pakinggan mo, tinan mo. Psst, tinamaan yung hindi yung lata, yung katabi. So, sala. So, nagsample si Kuya, nagmagaling si Kuya. Ikaw talaga, Bunso. Sige ako nga. Tinamaan, puk! Lumagapok. Ang tinamaan, ulo ng pato. Patay ang pato. Ngayon, sabi ni Kuya, ng Bunso, Kuya, ang pato. Ayun, kung sasabihin kay Lolo, Kung sabihin kay Lolo, ako nakatama ng pato, Sabi niya gano'n. So, nag-usap yung dalawa. Sige, Kuya. Hindi ko susubok kay Lolo. Sige. Okay, umuwi yung dalawa, masaya. Yes, absuelto ako. Sabi ng Lolo, Kuya, magigib ka. Ako, si Bunso na lang. Sabi ng Bunso, Kuya, ang pato? Sabi ng mga Kuya, sige, magigib ako. Magluto na, Bunso. Si Kuya na lang po. Di ba yung inutusan? Kuya, ang pato? Amen? Naganda. Kuya, ang pato. Puro pato na lang. Na maghuhugas na. Siyempre, pag kumain ka na, di ba, sarap matulog. Si Kuya, papahinga na. Siya na nagluto, siya pa nagigib. Ina-expect niya na, dami kong labor. Sige, Bunso, ikaw na bahala. Kuya, ang pato. Amen? At lumipas ang ilang araw, ang ilang linggo. Kapatid, laging ang buhay ay pato. At sabi ng Kuya, aamin ako kay Lolo. Hindi ko na kaya ang pangalipin sa akin. Si Bunso. Lolo!
sorry po, humingi po ako ng tawad kasi ako po yung nakapatay ng pato. Sabi ng lolo, alam ko, andun ako, nakita ko eh. Tingnan niya mga kapatid, alam naman ng Lord yun eh. Alam ng Lord kung ano yung ginawa natin. Alam ng Lord kung saan tayo bumagsak, kung saan tayo nadapa. Ang problema, hindi tayo umaamin. Amen? Kung umamin ka na sa Lord, humingi ka ng tawad, wala nang pato. Amen? Kaya, wala nang salitang, kuya, ang pato. Amen? Bagamat ito'y kwentong pambata, mga kapatid, pero totoo sa spiritual na buhay. Amen? Hanggang kailang tayo magpapalipin sa gawa ng kaaway. Amen? Kaya kailangan nating wasakin ang ating dating pagkatao. Amen? So, verse 7, ano yung sinasabi ng verse 7, kuya? Mukhang natandaan niyo yung pato Sapagkat ang namatay na dating sarili ay ligtas na sa kasalanan. Amen? Kapag tayo'y namatay na sa dati nating pagkatao, ligtas na tayo sa kasalanan. Amen? Ligtas na tayo sa gawa ng kaaway na tayo pa'y matrap. Kaya nga yung topic kanina sa prayer meeting, ang kapahayagan ng karunungan ng salita ng Diyos ang siyang nag-iingat sa paninlang ng kaaway. Amen? Kapag nandun yung kapahayagan ng salita ng Panginoon sa buhay natin, hindi tayo pwedeng alipinin ng kasalanan ng muli. Amen? Kaya nga isang katotohanan, kapag isang Kristiyano ay alipin pa ng kasalanan, yung dati niyang kasalanan bumabalik, nagmumulto. At malala pa, mga kapatid. Di ba sabi doon sa meron pang mag-aakay pa siya ng 7 demonyo. Halimbawa, mga kapatid, dati ka nasa Panginoon ka, hinayaan mo ang kaaway na pumasok sa iyo. So, yung dating lumabas sa iyo, nakita ka, empty ka. Si empty siya ngayon Magtatawag ng barkada yun. Tropa, sama ka. Kaya yung mga Kristiyano nagbabackslide, o alipin pa ng kasalanan, o nagpapalipin pa, lalong lumalala habang tumatagal. Amen? Kaya bilang Kristiyano, ngayon pa lang, ngayon nalalaman natin ang salita ng Panginoon, surrender na natin sa Lord. Amen? Kasi habang inaalagaan mo yan, lalong lalala yan. Hanggat hindi natin sinusuko sa Panginoon yan, lalong nadadagdagan yan. Amen? Yun na yung pato, yung kuya. Habang tumatagal, araw-araw siya nahihirapan. Kaya sa buhay Kristiyano, mga kapatid, huwag tayong magpaalipin sa nakaraan natin. Amen po ba? So sabi rito, kaya nga sa 1 Corinthians 10:13b, bagamat may mga tukso o gawa ang kaaway sa buhay natin, mga kapatid, mapagtatagumpayan natin yan. Amen? Tapat ang Diyos. Sabi mo sa atin mo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa pamamagitan na hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang pagtagumpayan. Sapat ang pagtulong ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin para mapagtagumpayan ang mga suliranin. Amen? Sino may mga problema, suliranin? Sapat ang kakayanan ng Panginoon. Actually, sapat ang kahinaan ng Panginoon para sa problema mo. Diba? Yung masasabing kahinaan sa Diyos, kaya niyang i-overcome ang buong mundo. Amen? Kahinaan pala ng Diyos yun. Paano kung kalakasan ng Diyos ang pinag-uusapan? Amen? Kaya nga, if God is for us, who can be against us? Amen mo ba? Sabi rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis na tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot o ipapahintulot na kayo'y tuksoin ng higit sa ating makakaya. Amen? Ibig sabihin pala, may kanya-kanyang tayong strength na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kung dati, kaya mong magpuyat ng 3 hours. Si isa, kaya niyang 1 hour lang. Habang tumatagal yan. Amen? Kaya nga yung usapan dito sa amin, yung umuwi ng alas 12, abnormal yon. Abnormal yon. Kasi nag-i-stay ka sa presence ng Lord Amen? Pag ikaw gusto mo maglingkod sa Panginoon, marami kang paglalaanan sa Panginoon. Amen? Yung dati matutulog ka alas 8, alas 9. Pag nasa Panginoon ka na, dahil may vision ka, amen? Sino dito nakakita ng vision ng Panginoon? Amen? Sino yung alam ng vision ng church? Amen? Matthew 28:18-20. Tayo pinapahayo ng Panginoon. Ihayag natin ang salita ng Panginoon. Pag malinaw sa iyo yung vision ng bagay na yan, mga kapatid, sigurado, magpupuyat ka sa Lord. Amen? Magpapagamit kasi tayo sa Panginoon. Amen? Pero pag ikaw ay tinatawag na, contemporary ba tawag doon? Attendance lang. Ayaw mo talagang sumunod sa Panginoon, hanggang attend ka lang. Sapat na yung sunduin ka, sapat na yung dumalo ka lang, uwi ka na. Amen.
Pero nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, makita natin yung pinapagawa ng Lord. Amen po ba? Kaya nga, walang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi niya pagtatagumpayan. Lalo na yung gawa ng kaway. Yung pang-aalipin. Habang sumusunod ka sa Panginoon, makikita mo na kung ano yung bagay na inalipin ka ng Panginoon. Amen? Ginamit ng Lord ng kaaway yung bibig mo, yung kamay mo, yung pagkatao mo, buong pabuhay mo, ginamit ng kaaway para sa alipinin, palalayain tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pangalawang bagay, mga kapatid, freedom of fear. Amen? Kaya nga natanong ko kanina, sinong takot mamatay dito ba? No, amen. Tinanong ko pala, ano ba yun? Wala nang takot ba mamatay dito ba? Nag-amin lahat eh. Amen? Sabi ng Galatians 2:20, Galatians 2:20 ba yun? I am crucified with Christ. At hindi na si Christ, hindi na ating sarili ang nabubuhay sa ating buhay. Amen? Kundi si Kristo. Amen? Sabi mo sa atin mo, si Kristo ang nabubuhay sa atin. Amen? Napako na tayong kagaya ni Kristo. Amen? Napako na ang dati nating pagkatao. Amen? At nabuhay na ang bagong tao sa buhay natin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, bago na ba? Oh, bago. Amen? Amen? Kita mo yung yung talagang bago sa Panginoon, nag-aaliwala sa mukha niyan. Amen? Kahit puwit na puyat, kahit puro aibag na mata, pero dilat na dilat pa rin. Oh. Amen? Kahit pagod na pagod, galing trabaho, ay binibigyan ng pagkakataon pa rin ang sarili ng mga sunod sa Panginoon. Kahit kalaban na yung management, makati na lang gawain ng Panginoon. Glory to God. Amen? The more mong sinasacrifice ang sarili mo sa pagsunod sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin. Amen? I have read yung book ng Acts. Alam ni Pablo na sa bawat paglilingkod niya, ang dulo ay bilangguan at kamatayan. Pero naglilingkod pa rin siya. Alam niya. Sinabi niya doon na, sa bawat ginagawa namin sa Panginoon, nalalaman ko na ang aking patutunguhan ay kamatayan at bilangguan. Alam na ni Pablo yun. Pero tingnan mga kapatid, hindi naging hadlang sa kanya yun para gamitin siya ng Panginoon. Kundi kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Pag sinabi ng Holy Spirit, pumunta ka dito, pumunta ka doon. Isama mo si ganito, isama mo si ganon. Ito ang sinasabi ng Panginoon, sabihin mo. Amen? Sino pong handang lingkod sa Panginoon? Amen? Malalaman yung tunay na paglilingkod sa Panginoon, sumama kayo sa mga naglilingkod. Amen? Pag sinamahan nyo yung sarili nyo, mag-isa lang kayo nun. Amen? Kaya, salamat sa mga nakikipagsabayan sa paglilingkod. Amen? Yung mga nakikipagsabayan sa paglilingkod sa amin, mga kapatid, nagpoplo yan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, nasaan tayo? O sige po. Sabi po ng Romans 8:15. Romans 8:15. Yan. And then 2 Timothy 1:7. Romans 8:15. Ayan, mga kapatid. Hindi na tayo natatakot. Sabi mo sa katabi mo. Amen? Sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Amen? Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukop na dahil dito ay sumisigaw tayo ng Abba, Ama, o Abba, Father. Amen? Medyo malalim sa akin yung Abba. Amen? Sumisigaw, Abba. Ama rin po yung pastor, di ba? Father din, Abba. Abba, Father. Abba. So sumisigaw tayo ng Ama sa Panginoon. Sapagkat, wala ka nang natatakutan. Di ba? Parang yung kwento rin. Kwento ulit. Di ba? Yung bata, nasa loob ng eroplano, nagkaroon ng konting sa eroplano, parang magpopol. Nagsigaw yung mga tao, nakita na yung bata, naglalaro pa rin. O ba't ikaw hindi ka natitremble? Hindi ka nag-aalala? Ba't ako mag-aalala? Piloto tatay ko eh. Amen? Andun yung trust niya. Amen? Alam niya yung tatay niya bilang piloto, hindi siya ipapahamak. Dahil nandun siya. Amen? Tao yun, mga kapatid. Higit lalo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi mapapahamak yan, mga kapatid. Amen? Buhay na patotoo yan sa buhay ng pastor natin, maging sa buhay ko po. Amen? Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Amen? Yung sinasabi nilang bawal ang Bible, nahulihan nga ako ng pulis eh. Birthday ko pa eh. Akala ko nga yun magiging birthday gift ko eh. Sa kulungan.
Hihimas-himas na malamig na bakal. Amen? Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Amen? So wala tayong kinatatakutan. Sabi mo, hindi ka na matatakot. Amen? Wala nang takot. Wala nang salitang takot. Ang unang-unang pupunta ng impyerno, mga kapatid, ay mga takot at duwag. Some Bible verse. Revelation. Verse 21:8. Sinabi daw mga duwag. Yan ang unang-unang pupunta sa impyerno. Yung takot ipahayag si Kristo ay Diyos sa buhay niya. Yung takot tanggapin ng Panginoon sa buhay niya. Kasi ayaw niyang pag-ariin ng Diyos sa buhay niya. Gusto niya sarili. Yung takot na ipahayag ang Diyos ay naghahari sa buhay niya kasi lalaitin ka ng maraming tao. Pagtatawanan ka. Kakalabanin ka ng mahal mo sa buhay. Pero pag tinayuan mo, hindi takot ang tinanggap mo, kundi yung Espiritu ng Panginoon. Pagpapasakop. Kaya binanggit ang pagpapasakop. Nagpasakop ka sa Panginoon, mawawala ang takot. Kaya tinan niyo yung mga taong submissive sa Lord. Walang kinatatakutan yan. Amen? Kahit sino pang kumalaban. Amen? Wala kang kinatatakutan. Kasi nagpapasakop ka sa Lord. Amen po ba? Kaya sabi doon, ngunit sa mga duwag at hindi mananampalataya. Tinan niyo, number 1 sila. Yung mga duwag. Sa dulo, sabi dito, dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito yung kahantungan ng mga taong ayaw tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid, magpagamit tayo sa kanila. Kaya yung pag-abot ng kaluluwa, sometimes pinagtatawanan ka, sometimes ayaw kang tanggapin. Ang mahalaga mga kapatid, nagpapagamit tayo sa kanila. Amen? At least, nagampanan natin yung part natin sa buhay nila. Amen? So, sa pambagay, mga kapatid, sa 2 Peter 2:18-22, sabihin, wala na tayo sa slaves of corruption. Alam niyo yung corruption? Nagpaparumi. Amen? Ano yung mga bagay na nagpaparumi sa atin? Kailangan hindi tayo magpaalipin dyan. Sabi rito, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan. O yan. Ito yung mga nagpaparumi, nagpapakorap sa atin. Yung mga pananalita na walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kapalaluan niya, mga kapatid. Amen? Ay umaakit sila ng masamang pita ng laman. Nag-i-ignite sila. Nagsisindi. Normal lang pala yan. Okay lang pala yan. Amen? Sa mga magitan ng, ito, malalim-lalim to. Basahin nyo. Sa mga magitan ng, lakasin nyo nga po. Yan. Mga magitan ng kalibugan. Marami sa dyan, sa labas. Pagkalibugan ng pag-uusapan, alive na alive. Ang kilay hanggang noo. Amen? Gustong-gustong topic. Pero pag siningitan mo ng salita ng Diyos, wala na. Pero bilang yung topic nga namin sa Bible study sa Maria, siyempre tayo bilang Kristiyano, maging patutuo tayo sa kanila. Sabi nga ng 2 Corinthians 3:3-6, tayo yung walking Bible. Tumitingin sila sa atin. Paano ka maglakad, paano ka magsalita, paano ka tumingin, paano ka manamit. Malalaman nila kung may kakaiba sa'yo. Amen? Kung manamit ka, may bungo-bungo ka pa. May nagpapatato ka rin. Nagpalagay ng kwintas na may tinik-tinik sa ulo, nagpalagay ka rin. Nagpalagay ng sungay dito, nagpalagay ka. Amen? Kung ano yung uso sa mundo, ginagaya mo, di walang pagkakaiba, mga kapatid. Kung sa trabaho ay ganito ka, madadala mo rin yan kahit saan ka mapunta. Amen? Kaya nga David dito, mga kapatid, ay magsitakas doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian. Parang napakalalim ng Tagalog dito. Sige, tuloy mo. 19. 19-22. Sapagkat kung 19 muna. Na pinangangakuan ng kalayaan samantalang sila ay alipin ng kabulukan. Yan. So, nagpe-pretend sila ay malaya. Pero totoo, alipin din pala sila. Yan, mga kapatid. Nasabihin nila, magpasakop pa sa Lord. Pero hindi naman siya nagpapasakop. Yari tayo niyan, mga kapatid. Amen? Magpasakop tayo sa Lord. Sumunod tayo sa Lord, pero hindi naman siya sumusunod. Amen? Yan, nagpapakurap sa atin yan, mga kapatid. Tayo nagtuturo sa iba, pero tayo hindi naman nagpapaturo. Nagpapakurap sa ating sarili yan. Amen? Mahirap magturo sa iba, yung sarili mo, di mo natuturuan. Lalo kang
Parang pato yan, mga kapatid. Habang tumatagal yan, pato ng pato yan. Amen? Kaya sabi rito, samantalang alipin ang kabulukan, sapagkat ang nadaig din naman ay naging alipin din naman yaon. Kapag nadaig ka ng isang bagay, alipin ka nun. Amen po ba? Verse 20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila. Sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. O, tingnan niyo mga kapatid. Pag halubilo, yung pakikipaghalubilo mga kapatid, maging maingat tayo dyan. Meron ko nabasa nun maging maingat tayo sa pakikitungo sa mga unbeliever. Beware. Beware. Beware sa pakikisalamuha. Beware sa pakikipagkaibigan. Beware sa pakikipagbarkada. Kung may barkada ka pa. Pero sa Panginoon, wala nang barkada. Amen? Meron tayo fellowship. Beware sa pakikipagkausap kung kanin-kanino, mga kapatid. Baka mamaya, ikaw ang maging biktima nila. Amen? Nice and Lord sa buhay, hindi tayo victim, kundi victors. Amen? Kuya Rex Victorio, victors yan O Victorio Amen? Ay, yung mga pangalan niyo, mga kapatid, baka may pangalan pa ditong ay, pangalan ang nagpapakurap. Amen? Halimbawa, Jacob. Sino dito yung magkakaroon ng baby pag ng panahon? Huwag niyo papangalan ng Jacob. Kasi pag sinabing Jacob, deceiver, mandaraya, mandarambong. Amen? Meron pa ako narinig na pangalan, Devon. Oh, grabe naman pangalan to. Parang devil tsaka demon pinagsama, di ba? Mag-ingat, mga kapatid. Mag-ingat sa ating mga pinapanood, mga binabasa. Sa mga sinasamahan, mga kapatid. Baka nagpapakurap sa atin yan. Amen? Ayun, mga kapatid, isang sekreto dyan sa akin, sa karanasan ko. Kung ako sasama sa isang tao para humina ang spiritual, hindi siya galing sa Lord. Amen? Pero pagkasama ko siya, lalo kung naglilingkod sa Panginoon, okay yan. Samahan natin yan. Lilipat ang anointing sa atin yan. Sinong gusto ng anointing sa Lord? Hindi lumapit ka sa mga anointed man of God. Suportahan mo siya, tulungan mo siya. One day, magugulat ka, yung ginagawa niya, ginagawa mo na. Sinong gustong gawin yung ginagawa ng mga lingkod ng Diyos? Amen. Dikit-dikit ka minsan. Yan, si Kuya Ron, nakadikit kay Rex Victorio. Pag dumidikit ka, mga kapatid, amen, nahahawa ka. Amen? Siguro, mga kapatid, kung hindi ko in-spend yung buhay namin sa pakikisama sa mga lingkod ng Diyos, marahil ay marami pa kang bagay na hindi napagtagumpayan sa Panginoon. Salamat doon sa mga napagdikitan ko. Kaya nga, nakadikit pa sa akin siguro. Amen? Nahawaan nila ako kung paano sila maglingkod sa Panginoon. Amen? Glory to God. Sinong gustong hawaan? Hindi sakit, mga kapatid, Hindi sakit ng kasalanan, kundi hawaan ng mainit na maglilingkod sa Lord. Sinong gusto maging musician? Okay, dikit-dikit kayo kay Jonard. Amen. Sinong gusto maging singer? Sa Lord. Ayan, Diyos si Ate Apo. Si Ate Jessa pala. Amen. One day, magugulat kayo. Yung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. Amen. Kahit kung titignan mo sa sarili mo, parang ang layong maging katulad ko siya. Pero dahil kasama mo siya, ituturo ng Panginoon. Amen? Amen. Sino gusto maging pastor? Oh, dami Hindi sasama kayo pastor lagi. Pastor, ang dami nag-amin. Umuwi na 2:00 yan. Amen. Amen. Normal na yon. So, mga kapatid, umiwas tayo sa tinatawag na slaves of corruption. Sige, basahin natin hanggang 21-22. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran. Ito yung mahirap Yung nagpapanggap. Amen. Nagpapanggap na malaya, pero alipin pala. Amen. Kaysa pagkatapos na makilala nito ay tumalikod sa banal na utos. Kaya yung naturo nga ni Pastora kanina na doer tayo. Hindi lang tayo tagapakinig. Amen? Kaya nga tayo ay living, walking Bible. Sabi mo sa walking Bible ka. Ayan. Amen? Tumitingin ang tao kung paano mo dinadala ang salita
sa buhay natin. Amen? Paano tayo magsalita? Paano tayo magdesisyon? Paano tayo magbihis, lumakad? Amen? So maraming bagay yan. Verse 22, ano pa? Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalo sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Napakalalim naman ito. Yung pinakita dyan, yung baboy nagbabalik sa putik kahit anong ligo mo dyan. Amen? Meron ba kayo nakitang baboy na pinaliguan, pumunta ng kama, nagkumot pa? Wala mga kapatid, putik ang hanap niyan. Ganon din yung aso. Pag sumuka, kinakain pa ulit. Amen? Kaya nga yung topic namin, Pastor, yung 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ang pinag-uusapan natin, paano ka kumain? Sa pagkain mo ba, ginagawa mo ito sa kalutin ng Panginoon? Baka naman pag kumain ka, o kumain tayo, mga kapatid, kumakain ka, gabundok, di makita yung mukha mo. Sobrang taas ng kanin, mga ganyan, no? Amen. Kaya kumakain ka, wala pa pala yung iba. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Meron mga yung, meron ako nabilitaan nun, Ano yun? Alam ko kasi, taga-networking yun, Pagandaan, nandun yan, mga matatawag na upline. O mga frontliner kasi, syempre, upline, Medyo yan. Laki ticket ko. Pero pag kumain niya, parang patay gutom daw, Pag kumain tayo, taas! Tapos meron ako nabalitaan doon, sinuka niya, pumunta na CR, sinuka niya. Bumalik. Yung kinain niya ng una, mas marami pa. Ang tawag daw, gluttony. Sinuka niya yung kinain niya, bumalik, kumain pa na mas marami. Sabi ko, ano ba yung alam mo? Alam mo na niya. Gripo ba to? Di ba pag kumakain ka, para i-absorb yung sustansya at ilabas. Amen? Duman sa hindi Doon din lalabas sa kinainan niya Amen. Mga kapatid, sa buhay natin, pag tayo alipin ng kasalanan, ganun na mangyayari sa atin. Yung sinuka natin, kinakain pa natin. Sabihin mo sa atin, huwag mo nang kainin dati ng suka. Huwag kang kakain ng suka, toyo na lang. Amen? Ew. Diba? Pag nakakita ka ng aso, kumain ng suka, ew. So, kung nakita mo sa aso yung mga kapatid, ganun din yung dapat maramdaman natin sa dati nating buhay. Ew. Yak. Dati pala, ganito ako. Ew. Yaki. Amen? Yung pag nakita mo, Lord, ano ba yan? Ganyan pala dati kong buhay. Yung mga kapatid, kahit ako, pag nakita ko yung sarili ko sa dating tao, sa mga nakakasalubong, ganyan ako dati. Nahihiya ako Hindi ko alam bakit Ganyan ako. Mas malala pa nga ako dyan Amen? Pero maganda rin po yung ganong character. Nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Amen? Pag tinignan mo yung isang ganong bagay, mga kapatid, ay Lord, ganyan ako dati, salamat. Tuturuan ka ng Lord, lalo maging pagtagumpay. Pero pag nakita mo yung dati mong pagkatao sa ibang tao, nagalit ka kaagad, kinalaban mo siya, ibig sabihin, hindi ka pa malaya, baka nabubuhay pa sa iyo dating yun. Amen? Amen? Glory to God. So, sabi mo sa akin wala nang baboy, Amen? So, we are not slave of corruption, but we are slave of Christ. Sabi po ng 1 Corinthians 7:22. Sabi mo sa atin alipin na tayo ni Kristo. Amen. Hindi tayo alipin ng karumihan, ng kasalanan, kundi alipin na tayo ni Kristo. So, pinag-uusapan nandito, alipin. Alipin na ni Kristo. At the end, mga kapatid, magtatapos ka sa paglilingkod sa Lord. Amen? Yung pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid, gusto kong maunawaan natin to. Ang tunay na pagsunod sa Lord, at the end ng pagsunod mo, magiging alipin ka dapat ni Kristo. At the end ng ginagawa mo, magiging servant ka sa Panginoon. At the end ng pagpapagal mo sa Panginoon, pagpapagal natin sa Panginoon, ang kalalabasan, dapat lingkod po tayo ng Diyos. Sa anumang paraan, naglilingkod tayo. Sabi mo sa atin maglingkod tayo sa Lord. Amen. Pag hindi ito naging malinaw sa bawat isa, ay wala na. Para ka na nasa labas ng mundo. Para ka na nandiyan lang din sa kabila. Hindi rin naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? Yung share nga ni Kuya Rex Victor on Tuesday, yung nagpapatato. Amen? Wala nang Kristyano nagpapatato, mga kapatid. Kung may dating tattoo na yan, kayang burahin, burahin. Amen? Baka may napatato sa inyo ng dragon, no? Amen? Huwag nyo nang dagdagan, nilagyan pa ng buntot, nilagyan pa ng sungay. Burahin kung mabubura, mga kapatid.
Meron akong kasama, nagpatato, si kamatayan, no? May karit pa. Di nyo alam yung ibig sabihin, no, mga kapatid? Yung nagpapatato ka. O kaya nagdadamit ka na may related sa death. Alam nyo ba, di ba, pag pumunta ka ng mall, kaya dito, kasi CR ka, anong hinahanap mo? Oh, wala nang CR sa inyo? Pag nag-CR ka, ano hinahanap mo? Ha? Yung CR, syempre. Alam mo naman yung mga mall. Pero paano mo mahanap yung CR? Maghanap ka ng sign. Maghanap ka ng, uy, dun yung CR. Dun yung mosque, iyan. Kasi yung mosque nila, dun yung CR eh. Di ba? Kung saan yung signal, kung saan yung may sign, dun pumapasok. Ganun din ang kaaway sa buhay natin. Pag mayroon kang inaalaga ang mga ganyan-ganyan, pumapasok ang kaaway dyan. Dadamit ka ng bungo. Dadamit ka ng ganyan-ganyan. Kung ano yung meron ka sa katawan, sa hindi ng kaaway yan para pumasok sa buhay mo. Nag-aalaga ka ng anting-anting. Sino nakaranas ng anting-anting dito? Sino yung may... si Kuya Manny. Wala na si Nardong Putek, ha? Wala na Nardong. Wala na yan, mga kapatid. Hindi nyo na nire-renounce yan. Hindi nyo na ano yan. Pag inaalagaan mo pa yan, magiging kalaban mo ang Panginoon sa ganyang bagay. Amen? Kundi we are slave of Christ. Sabi rito, sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya na sa Panginoon. Amen? Gayon din naman, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Amen? Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Amen? Kaya totoo yun dyan, 8:32 eh. You are free indeed. Amen? If the Son set you free, you are free indeed. Ang pinalaya ng anak ng Diyos ay malaya ng ganap. Amen? Tinan yung sinabi rito. Gayon din naman, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Amen? Andiyan pa kayo mga kapatid? Glory to God. Sabihin mo, last. Sabihin mo sa tabi mo, new life in Christ. Sino may bagong buhay sa Panginoon? Amen? Nagbago na ba mga kapatid? Kamusta isang linggo? Yung topic natin, matagumpay ba tayo lahat? Sino yung sumusubaybay ng pinag-aaralan natin, every gawain? Yung pagdating mo, next Friday ulit, ay Lord, napagtagumpay yung kutong ganito. Salamat, Lord. Amen? Sino yun? Si Kuya Alvin. Tingnan nyo, mga kapatid, may umahabol pa. Amen? So sabihin natin, new life in Christ. Amen. So, Colossians 3, verse 1 to 4. Sa Colossians 2:20 na sinasabi ron na wala na espiritu ng sanlibutan sa atin. Sabi mo sa atin mo, wala nang mga sanlibutang Kristiyano. Hindi na tayo karnal, mga kapatid. Amen? Yung pagiging karnal Christian, dalawa nga yung Christian eh, sinabanggit ni Pastor. Yung spiritual Christian, tsaka karnal. Amen? Wala na sa atin yung ating karnal. Ibig sabihin makalaman o makamundo. Pinako na yan dapat. Amen? Naipako na dapat yan. At hayaan nyo siya matuyo na doon sa pagkapako niya. Tayo kasi binuhay na tayo ng Lord eh. Yung dati natin wala na. Amen. So Colossians chapter 3 verse 1 to 4 po, binabanggit dito na binuhay tayo ng Panginoon ulit. Amen. Binuhay muli tayo ng Panginoon. Yung dati nating pagkatao ay patay na, binuhay muli tayo ng Panginoon. Basahin natin. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalikip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nanga sa itaas, na kinaroroon ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen? So kung tayo muling binuhay ng Panginoon, hangarin natin, ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Amen? Sa verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tunay ng Christian, mga kapatid, talagang nananampalataya sa Panginoon. Hindi ka na nababagabag ng mga bagay sa panlupa. Amen? Parang, amen. Hindi ka nag-aalala kung mapupuyat ka. Hindi ka na nag-aalala kung tambakan labahin mo. Hindi ka na nag-aalala kung magagalit ang mga boss mo. Wala ka nang kinukonsider. Pero ipinapasa Diyos mo. Naayos ng Lord ang bawat sitwasyon. Amen po? Kasi nakapokus tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So kasama na natin ang Diyos sa buhay natin. Sa verse 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kalwalhatian. Tingnan nyo? Ang ganda ng pangako.
Sa muling pagbabalik ng Panginoon, iahayag siya. Kasama rin tayong iahayag. Amen? Sa lahat ng naging nagpaalipin sa Panginoon sa Kristo, mahahayag din siya tulad ng Panginoon. Amen po ba? And then last verse ko na, mga kapatid. Sa Colossians 4:5. Ayan yun, sinasabi ko na, be wise with unbeliever. Amen? Baka yung mga nakakasaluma natin, sila yung magdala ng alipin ng kaaway. Amen po ba? So sabi sa Colossians 3:8-10, nabanggit din to ng last Tuesday, gusto ko lang i-remind dahil ito ang pinapasabi ng Panginoon sa buhay natin. We are not slaves of corruption. Sabi ng Colossians 3:8-10, ito yung dapat natin bantayan sa buhay natin. Na hindi na muli magmulto. Amen? Colossians 3:8-10. That of what ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, mga kapatid. Ano rito? Galit, kapuotan, panghihinala, mga kapatid, panunungayaw. Ano yung panunungayaw? Pangungutya, panunungayaw, pagsisindi ng gulo, ganun. Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Ano yung kahalay-halay? Malaswa. Mga kapatid, wala nang sabi mo sa akin, no green jokes na. Bilang Kristiyano, wala nang green jokes. Amen? No below the belt. Wala nang usapang below the belt. Ano yung below the belt? Mag-jokes ka lang, kasama ka below the belt. Wala nang ganun, mga kapatid. Hindi tayo nagsisindi ng mga ganung usapin. Amen? Kasi kung magsisindi tayo ng gano'n, wala tayong pinagkaiba sa labas. Amen? Bantayan natin yung ating sarili dyan, mga kapatid. Which is maraming nauhulog pa sa ganyan. Amen? Marami yan. Kaya mga kapatid, pag mayroon nag-iignite ng ganyan dito, paalam nyo sa amin. Tuturuan namin sila. Amen? Tuturuan namin sila sumunod sa Panginoon. Amen? Tutulungan natin silang lumaya. Amen? Hindi nyo sila sinumbong dahil, lagot ka kay pastor. Lagot ka. Yung pato, nagjojo ka ng nagjojo ka ng green joke, lagot ka. Hindi ganun ang hangarin ng mga kapatid. Ang hangarin doon, tulungan natin siyang lumaya. Pero bago pa dumating sa amin, subukan nyo ng kayo muna. Amen? Magpatotoo sa kanya. Kapatid, hindi tama yung ganyan. Wala nang green jokes. Anak lang tayo ng Lord. Amen po ba? No green jokes na, mga kapatid. Kasi mga kapatid, kung dito sa church, hindi ka pa nakakalaya, pagdating mo sa labas, mapapractice mo yan. Pero kung pinapractice mo dito yan, kahit saan ka na mapunta, sila pa ang maiilang sa'yo pag sila nag-usap ng gano'n. Amen? I testify yan, mga kapatid, sa buhay ko. Nag-usap yung mga trabaho ng bagay. Nandun ako. Tumigil sila. Amen? Kasi alam nila, lingkod ng Panginoon to. Hindi naman po nila alam na pastor ako. Hindi ko naman sinasabi sa kanila. Pero, pinapakita natin bilang sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Verse 9, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. So, huwag tayong, bubulaan? O magpapasinungalingan sa bawat isa. Amen? Huwag tayong magsisiraan. Huwag tayong maging ikakabagsak ng bawat isa. Sabi nga natin, pastor, sabi mo sa katabi mo, iisa tayo. Amen? Iisa tayo, mga kapatid. Pag may problema ang isang kapatid, may problema ang church, mga kapatid, huwag kasiraan ang sabihin natin. Ano yung maitutulong natin? Amen? Hindi pag may nakita kayong problema sa church, Hindi, mga kapatid, ano yung magagawa mo pag may nakita kang problema? Hindi mo palalalain yung problema, mga kapatid. Hindi yung pag nakakita ng problema, ginatungan mo pa. Hindi, mga kapatid. Kahit sa kumpanya, kung gano'n ka sa trabaho, madadala mo rin dito sa church yan. Pero hindi tayo papayag nun. Anais ang Lord, maging builder tayo. Maging peacemaker tayo. Amen? Yung may itutulong tayo, lagi tayong contributor. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, wag na tayong pasaway. Amen? Isang bagay pa dyan, mga kapatid. Kapag, tawag doon? Kung hindi ka masaway ng kapatid, wag mo nang antayin kausapin ka pa ng pastor. Amen? Alam niyo ba sino yung na-guidance counselor? Sino nakaranas? Na-guidance counselor? Tinan mo kung sino yung mga lingkod ng Diyos, ayun pa yung dumaan sa gano'n. Amen? Naranasan kaya, mga kapatid.
Hindi na mumubura yung teacher sa amin. So, guidance counselor na. Amen. Kasi ibig sabihin nun, hindi pa kami umaamin sa pagkakamali namin. Amen? Kailangan na matinding mga personalidad. Sa buhay natin, mga kapatid, magpasakop tayo sa bawat isa. Amen. Lalo na pag kinausap na tayo ng ating pastor. Amen. Kasi mahal tayo ng Lord. Amen? Ayaw ng Lord na maalipin tayo. So gagamitin niya ang kanyang mga lingkod na hindi tayo maalipin. Amen o ba? Verse 10. Last na po. Last 2 na lang pala. At kayo mga magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumamang sa Kanya. So, ang ibinibihis na natin mga kapatid ay yung image ng Lord. Amen. Hindi na yung dati. Wala na yung dati. Wala na yung dating gumagamit anting-anting. Wala na yun, no? Amen. Yung gumagamit ka ng orasyon, nagpapatawas ka pa. Nabanggit ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo noon before, yung lola ko sa nanay ko, nangkukulam. Yung lola ko naman sa tatay ko, mambabarang. O ano, sama kayo. Pero yung mga kapatid nyo, hindi namin minana yun. Kaya kami nilayo ng magulang namin sa kanila. Dahil ayaw namin matutunan yun. Amen? So, wala na. Ang ating, ano ito mo? Cellphone ko. Ang ating idinadamit ngayon ay ang imahe ng Diyos sa buhay natin. Amen? Huwag na yung dati. Amen? So, sabi rito, sa Philippians 4:8, my last verse, promise. Amen. Glory to God. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Natututo ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? Amen. Naalala ko nun sa church namin, may naka-shades. Sumigaw nung amin yung pastor, dapat tayo siya, amen! Eh pala, tulog. Tulog siya, nahulog pa yung shade niya. Kasi yung pastor namin, kahit walang mic, mabibingi ka, lakas ng boses niya. Hindi ko nga alam kung saan nanggagaling ang boses nun. Amen. Para si Kuya Arnel. Amen. So, ano sabi ng Panginoon? Sa Philippians 4:8, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen? So, bilang tunay na anak ng Panginoon, doon tayo sa mga bagay na lovely. Sabi mo sa atin mo, lovely. Yan. Kaibig-ibig. Amen? Hindi sa ipagkakagalit, hindi sa ipagkakaaway-away, kundi sa ipagkakamahalan ng bawat isa. Amen? Kaya sabi mo sa atin, mahal kita sa Panginoon. Amen? Ano man bagay na katotohanan, mga kapatid, mga totoo. Amen? Yung truth, yung salita ng Diyos, ang pinapanaig natin. Hindi yung mga bagay na kasinungalingan. Doon tayo sa katotohanan. Amen? Mga bagay na kagalang-galang. Yung mga bagay na ikatataas ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Na nare-raise tayo. Nabibuild up tayo. Doon tayo mag-focus. Amen? At mga bagay na malinis. So kaya sabi ko nga kanina, yung mga slaves of corruption sa buhay natin, kalas-kalasin na yan, mga kapatid. Huwag na tayo magpaalipin sa corruption, yung nagpaparumi. Amen? At anumang bagay na mabuting balita. Ayan, mabuting balita. Lagi natin naisin sa buhay natin na makarinig lagi ng mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita, mga kapatid? Salita ng Diyos. Amen? At higit sa lahat, yung may fellowship. Sino po yung nananabik na merong nagpapahayag ng salita ng Diyos, tapos nanananon mo yung sinasabi niya? Kasi nangungusap yung mabuting balita yon. Pero pag bad report yung dumating, mga kapatid, huwag nyo entertainin yun. Bad report na yun eh. Ang entertainin nyo lagi, good report. May kantang yun eh. Whose report will you believe? We shall believe on report of the Lord. We shall believe on the report of the Lord. Hindi yung report ng kung sino-sino. Amen? Kaya pag may report kang narinig, hanapin mo yung Bible mo. Sino may Bible dito? Yan. Kunti lang cellphone na. Amen? Magbasa tayo ng Bible, mga kapatid. Glory to God, mga kapatid. At isang upgrade po ng Lord sa buhay ko yung pagbabasa ng Bible. At dagdagan na. Amen? Sabi ko kasi noon, lagi ako nalilate sa trabaho.
Talagang napakaba ng traffic. So, gumigising ako alas 5. Alis ako dito mga 5:30. Pagdating ko doon, 20 minutes lang, nandun na ako. O so, 7:30 papasok ko. Doon ako nagbabasa na. Sabi ko, buti ba dito? Masarap magbasa. marami akong natutunan sa Panginoon. Amen mo ba? So, yung topic po natin, nabasa ko lang po ngayong week yan. Amen. At higit sa lahat, ito yung leading ng Spirit sa buhay natin. Amen? Ang ganda ng topic natin nakaraang Friday eh. Sino naalala yung topic na nakaraang Friday? Oh, talaga? Anong Bible verse po? 1 John 5:4, mga kapatid. Mga kapatid, ugaliin nyo yan. Amen? Yung topic na nakaraang Friday, magiging, tapos topic ngayon, ano yung... Amen? Amen? Dapat nagno-note tayo, mga kapatid. Sino may ballpen papel dyan? O kung sakaling wala naman, mga kapatid, namnamin nyo. Kaya nga tayo, tawag doon, tayo ay walking Bible. Paglabas natin, hindi lang tayo after sa sinulat, binasa, hindi, kundi paano natin ipamuhay, natutunan natin. So sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Malaya na tayo, mga kapatid. Ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon sa Kristo ay matagumpay at malaya na. Sa Diyos ang papuri. Praise the Lord. Very powerful po yung verse na ginamit. This is one of my favorite verse. Amen? Galatians 5 verse 1. Amen? Hindi ka na babalik muli sa pinanggalingan mong bulok. Inaamin nyo bang bulok yung pinanggalingan natin? Kasi lumang buhay yung mga kapatid. Kung babalikan mo yon, talagang bulok na nga. Kasi patay na yon. Amen? Kinuha na ni Lord yung bulok na buhay natin. Simula nung siya po ay pinako sa krus, mga kapatid. Inako niya yung kamatayan. Yung kabulok-bulukan natin, kalumalumaan natin, kinuha na niya lahat. Paano niya kinuha, mga kapatid? Hindi niya kinuha by force. Tayo po'y lumapit sa kanya, nagbalik loob. Simula nung nagbalik loob ka, na isama automatically yung lumang buhay sa krus. Amen? Kaya nga, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not entangled again with the yoke of bondage. Amen? Kung paano ka pinalaya ng Panginoon, yun po yung ginawa niyang complete liberty, mga kapatid. Amen? Yung kamatayan niya sa krus. Kung sasariwayin mo ang kahalagaan at value ng ginawa ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka makakabalik. At ayaw na ayaw mong balikan ang lumang mong buhay. Amen? Ayaw na ayaw mo yan, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, don't be like a dog. Don't be like ow. Amen? Wala na po, mga kapatid. Amen? Yung lumang nating buhay, kung ire-recollect mo yun, mga kapatid, talagang aayaw ka na. Amen? Sino ba may gusto pa? Wala, tahimik. Sabi mo sa tabi mo, good. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord dahil ayaw na natin balikan yung luma nating buhay. Amen? Dahil bulok yun. Nangangamoy yun, mga kapatid. Amen? Gusto mo bang magkaamoy? Ayaw. Amen? Sabi ng Lord, mga kapatid, sa Galatians 3:27, sapagkat ang lahat na nabautismoan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Amen? Sino po yung tumanggap kay Lord? Yung nabautismoan doon, sinasabi, mga kapatid, ito po yung pagtanggap natin sa Kanya. Amen? Ikaw na tumanggap sa Kanya, ibinihis mo si Lord sa buhay mo. Amen? Meaning to say, you are the reflection of Jesus Christ. You are the tool, you are the instrument that when you walk, when you say something, you speak about the Lord. Amen? You are the representative of the Lord. You are shining because of the Lord na ibinihis mo sa buhay mo. Amen? You want to be shining in the image of the Lord? Yun po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sino po yung totoo na talagang nakipag-personal na relasyon sa ating Panginoong Yesus? Pwede mong ipikit yung mata mo, sabihin mo, Lord, yes, tinanggap kita buong puso ko. Yung tunay na tumanggap sa Panginoon, ni kailanman, mga kapatid,
hindi na niya babalikan ang lumang buhay niya. Bagamat ang kalaban nariyan, mga kapatid, pag napadaan sa sayo, haalukin ka para balikan mo yon. Pero no way, mga kapatid. Sapagkat Lord, ito po yung mga kapatid, yung patunay ng Lord sa buhay natin. Kung talagang ikaw ay nakalaya, kung talagang totoo na ikaw ay mayroong Panginoong Isus sa buhay mo, tinanggap mo siya ng buong puso, you are free indeed. Amen? Who are free indeed. Na-deliver ka, ang ibig sabihin, napalaya ka ng Panginoon. Sapagkat walang pwedeng pumasok sa iyo o tumukso sa iyo kung si Lord ang namamayagpag sa buhay mo. Sabi ng John 8:36, mga kapatid, we are free indeed. Amen? Basahin natin yan yung John 8:36. Amen? Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed, or you are free indeed. Amen? Si Lord ba talaga ang nagpalaya sa buhay natin? Ang ibig sabihin, mga kapatid, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay mo. Buong puso mo siyang tinanggap. Then never, mga kapatid, hindi siya papayag as long as ikaw ay nananampalataya sa Kanya, hindi siya papayag na ikaw ay bumalik muli sa lumang mong buhay. Kung ikaw ay maninigarilyo, sugalero, manlalasing, babaero, ano man yan, bolero, kasama yon. Amen? Meron din lalakero. Amen? Hindi na babaero. Ang dami na ngayon lumalabas na lero-lero. Senta. Buko ng papaya. Amen? Ang dami na yan, mga kapatid. Pero glory to God, mga kapatid. Ayaw na ng Lord. Amen? Minsan pa, nais ang Lord na tignan yung ating mga kamay. Sino po yung pinalaya na sa Panginoon? Amen? Then you are free indeed. Sabi mo sa katabi mo, you are free indeed. Bakit, mga kapatid? Ito po, mga kapatid, ang nais ng Lord sa buhay natin. Gusto mo ayaw talagang mabiktima ng kalaban, balikan mo lagi ang ginawa ng Lord sa krus. Amen? Balikan mo siya lagi. Ano ang ginawa ng Lord sa iyo? Anong ginawa niya para sa buhay mo? Mga kapatid, kumpleto po yun, mga kapatid. Ginawa niya yon para ikaw ay maging malaya. Amen? Sa lahat ng kamunduan, sa lahat ng mga bagay na pagpapaalipin dito sa mundong ito. Inako ng Lord yun, mga kapatid. Amen? Sabi ng John 16:33, in me you will have peace. But in this world, you will have tribulation. But cheer up, sabi ng Lord. Huwag ka na malungkot. Amen? Kundi ngumiti ka dyan, sumaya ka dyan, sumigla ka dyan, tumayo ka dyan, sapagkat sabi ng Lord, I have overcome the world. Amen? Meaning to say, mga kapatid, when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, naging overcomer din tayo. Amen? Nagiging overcomer tayo, Panginoon, mga kapatid, kung si Lord namamayagpag sa buhay natin. Amen? Sino po ang number one sa buhay niya, si Lord? Amen? Pag si Lord yung number one sa buhay mo, mamamayagpag siya, wala pong entry point ang kalaban sa buhay mo. Amen? Hindi magkakaroon ng entry point si kalaban. Amen? Umihip ang hangin, suwat. Kung umihip ang hangin, glory to God. Kay Lord pa rin ako. Amen? Napuyat ka, suwat, na hindi ka makakadalo sa gawain. Dadalo ako sa gawain. Amen? Ito po yung mga kapatid. Ito yung mga entry point ng kalaban sa buhay natin. May tumawag sa iyo. Darating si kuya, darating si bisita mo, darating. So what kung darating sila? Dali mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Walang anumang reason, mga kapatid. Walang dahilan para hindi ka pumunta sa gawain ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang lahat ng inuuna si Lord sa buhay niya, nakakamtan niya ang nais ng Lord na mangyari sa buhay niya. Amen? Sino po ang nakakaranas na pag si Lord ang inuna niya, nakakaginhawa siya. May kapayapaan siya, may pagpapala siya, lumalakas siya kahit gutom. Amen? Dito sa Saudi Arabia, kahit out of budget ka na, nakakapunta ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit? Mabuti ang Diyos. Amen? Kinukunik tayo.
Amen? Kahit wala kang cellphone, kahit wala kang load, may mga tumatawag sa iyo. Amen? May mga sumusundo sa iyo. Amen? I believe mayroon po nakakaranas noon. Pero mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay sagana, pinapasagana ng Lord. Amen? Naniniwala kayo doon sa abundant blessing ng Lord? Amen? Ito po yung palalayain tayo ng Panginoon sa kahirapan. Amen? Palalayain ka ng Panginoon na dati laging empty yung wallet mo, empty yung bulsa mo, wala kang madukot man lang na kapirasong real. Amen? Pero ngayon, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, limpak-limpak. Amen? Kasi si Lord gusto niyang pagyamanin ka. Hindi tayo nagpapayaman, pero si Lord, siya ang magpapayaman sa buhay natin. Amen? Tingnan mo, mukha pa lamang, mayaman na mayaman na. Amen? Mukha pa lamang yan, mayaman na. Bakit? Punong-puno ng aliwaswas yung kanyang mukha, maaliwalas. Amen? Nagre-reflect yung glory ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Walang tunay na Kristiyano na nakasimangot kahit lagpak sa problema niya, mga kapatid. Amen? Wala pong nakasimangot. Laging nakangiti yan. Amen? Hindi, tatablan man tayo, mga kapatid, pero hindi mananaig yung problema sa buhay natin. Dadaan lang yan. Amen? Dadaan lang para sabihin ng Lord, nandito ako. Amen? Nire-remind tayo ng Lord, nandito ako, Lord. Nandito ako, anak. Sabi niya. Amen? Tapos, salamat, Lord. Sa'yo na lang. Di ba? Sa'yo na lang. Sino po nagsasabi sa'yo? Sa'yo na lang, Lord. Huwag mo itago yung problema mo. Huwag mo angkinin yung problema. Huwag mo alagaan sapagkat ayaw ng Lord yan. Isa lamang ang pinapagawa ng Lord sa buhay natin na gusto niyang maranasan natin. Pag may problema ka, may pinadadaan si Lord sa'yo. Gusto niyang sabihin, nandito ako sa buhay mo. Sige, Lord, nandito ka pala. Nung tumugong ka, nag-response ka, salamat, Lord, nandito ka pala sa buhay ko. Tingnan mo yung problema mo, para mong naapakan ka agad. Amen? Wala na. Praise the Lord. Amen? Sino po ang nakalaya na? Nakalaya na sa maraming bagay. Marahil hindi pa lahat. Pero I believe, mga kapatid, nandun po yung pagpupursige natin na ibigay natin sa Panginoon. Amen? If you are the Son of God, then you are free indeed. Amen? Sino po talaga? Si Lord ba talaga nagpalaya sa atin? Then ikaw ay talagang tunay na malaya. Amen? Ito yun, mga kapatid eh. Ito po yung patunay ng Lord na ikaw ay gumaling sa pangalan ng Panginoon. Pag pinagaling ka ng Lord sa pangalan niya, you are healed forever. Amen? Hindi na babalik-balik yan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit magkakaroon ng pagbabalik ng yan? Para hindi panday. Dahil in-entertain mo uli. Amen? Dahil nahina-hina ka. Amen? Kaya pag sinabi mong, I am healed in the name of Jesus, then you are healed forever. Amen? Nasa atin yan, mga kapatid eh. Nasa atin yan. Pag nandoon pa sa'yo na, parang mayroon pa yata. Wala na yung mga parang, mga kapatid. O kaya baka. Wala na yan, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Kailangan positibo tayo, mga kapatid. Amen? Bagamat, in reality, mayroon kang mga nararamdaman. Amen? In reality, mayroon kang nararamdaman. Pero i-claim mo yan at pagtagumpayan mo, paglamanin mo sa magitan ng pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Huwag mo angkinin. Amen? Ay, gutom ako. Ayaw ko. Para akong parang wala talagang, lalo kang hihiwas-himasi ni kalaban, mga kapatid. Amen? Gusto ng kalaban, mga kapatid. Hindi, masaya ako. Yes, masaya ako. Hindi, malakas ako. Busog ako. Amen? Ganun ang gusto ng Lord sa buhay natin. Amen? Pag sinasabi mo yun, tingnan mo mangyayari sa'yo. Tunay nga, Lord. Ikaw yung aking kalakasan. Ikaw yung provider ko. Amen? Ito yung mga bagay na maliliit sa buhay natin na karamihan hindi pa nakakalaya. Amen? Para ako nahihilo. Hindi. Wala. Parang lumalabo yung paningin. Wala, mga kapatid. Wala. Hindi ka parang
Sumusumpo na naman yata arthritis. Wala! Wala mga kapatid, wala. Huwag mong ideklara na mayroon kang mga ganon sa buhay mo. Amen? Lalala ka pag ganon. Amen? Lalo mo nga ilundag yan eh. Amen? Lalo mong ilundag yan, lalo mong ilakad yan kasama mo ang Lord. Amen? Kaya nga tayo binigyan ng panibagong lakad ng Lord. Amen? Lakarin mo ang nais ng Lord na lakaran. Amen? Minito si mga kapatid, yung mga kaparaanan ng Panginoon, doon ka. Amen? Ito yung kaparaanan ng Lord. Para maging malaya ka sa mga ganong pag-iisip, mga kapatid, huwag kang mag-iisip na negatibo. Sabihin mo sa katabi mo, never think negative. Be positive. Think positive. That is a spiritual mind. Amen? Yung pagiging positive natin, mga kapatid. Amen? Hayaan mo, alam na ng Lord yan, mga kapatid. Yung pangangailangan mo. Ang nais niya sa buhay natin, gawin mo yung mga positibong bagay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, malago akong Kristiyano. Hindi ako nahihiya. Makapal ang mukha ko na pagpapahiwatid ng salita ng Diyos. Amen? Pinalakas ako ng Lord. Maging marunong tayo sa bagay na yan, mga kapatid. Pag ganun po yung buhay natin, subukan niyo po. Subukan niyo po, mga kapatid. Sabi ng isang kanta, when there seems no way, God will make a way where there seems to be no way. Amen? God will make a way. God will make a way. God will make a way. God will make a way, mga kapatid. Amen? Ang inaantay lang sa buhay mo, tumayo ka. Tumayo ka sa Kanya. Amen? Tumayo ka sa Panginoon. Tumayo ka sa iyong pananampalataya. Lord, have your way. Amen? Here I am, Lord, have your way. Alam niyo mga kapatid, pag si Lord ang nasa buhay mo, lahat ng inaapakan mo, tinataas ka ng Lord. Amen? Tinataas ka ng Lord. Kaya napakagaan ng buhay. Napakagaan ng buhay. Alam niyo po yon? Kailangan gisingin. Kailangan pasiglahin. Amen? Alam niyo po yung masamang espiritu? Espiritu ng antok! Alis ka dyan. Amen? Sino pong gustong maranasan yung double portion of anointing ng Lord? Sumisigaw ka! Sinawa mo yung masamang espiritu. Amen? Paano mo sasabing, papalaya si masamang espiritu? Huwag kang mag-please doon. Please, umalis ka na. Hindi. Umalis ka. Ay, napag-aralan natin noon, di ba? Hari ka mo sa makakatabi. Hari tayo. Hari. Hari ka. Sabihin yung hari, mayroon siyang authority na magsabi, mag-utos. Amen? Hindi nakikisuyo yan. Pakilang, alis ka na dyan. Sweet, cute. Glory to God, mga kapatid. Sigawan mo yan, mga kapatid. Hindi karapat-dapat na lambingan mo yung masamang espiritu. Amen? Alam mo yung mga tao naglalambing sa espiritu? Oo nga, may sakit nga ako. Gaganon siya. Amen? Kailangan kung mayroon ka nararamdaman, get out right now in the name of Jesus. Amen? Wala na mamaya, sigla ko na. Glory to God. Amen? Ay, wala na yung aking, Di ba? Wala na. Ganon mga kapatid. Amen? Hindi lalaya sa masamang espiritu kung palambing-lambing ka pa dyan. Pahimas-himas ka pa sa Kanya. Amen? Wala na. Lahat ng totoong Kristiyano, mga kapatid, sumusunod sa Lord. Tinuturuan tayo ng Panginoon na matagumpay na Kristiyano. Isang Kristiyanong malaya na. Amen? Wala na yung dati. Wala na yung kamunduhan. Hindi nananaig ang sarili, nananaig ang banal na Espiritu sa atin sapagkat binalutan tayo ng Lord. Amen? Ng Kanyang pangalan, ng Kanyang banal na dugo, ng Kanyang banal na Espiritu, binalutan tayo. Amen? Nais niya na yun po yung magaganap sa buhay natin. Amen? Isang kalayaan, mga kapatid, sa buhay natin. Ano mang bagay yan sa buhay mo? Ito yung nararamdaman mo.
ito yung nakikita mo, parang nagiging pahinain yung loob mo, pahinain yung katawan mo. Tumayo ka. Nasubukan nyo ng sigawan ang mga masamang espiritu. Baka naman hindi nyo sinisigawan, kaya hindi siya nang-aantig. Amen? Handa na kayong sumigaw? Magsanay kayo. Magsanay kayo ng sumigaw sa mga masamang espiritu. Hindi kailangan inaalaga ng masamang espiritu. Kailangan sinisigawan yan. Amen? Lahat ng gumagamit ng pangalan ng Panginoon, masiglang nagsasabi, lumayas ka dyan in the name of Jesus. Hindi, mga kapatid. Pakilang, please, umalis ka na. Walang please. Mga kapatid, huwag kang makiusap na doon. Para mo ng awa, umalis ka na. Hindi, mga kapatid. Wala siyang karapatan sa buhay mo. Si Lord lang may karapatan sa iyo. Kaya umalis ka ngayon din sa buhay ko. Amen? Kaya maraming Kristiyanong talunan dahil malambing. Kahit anong sitwasyon, malambing pa rin. Amen? Kahit sa mga masamang espiritu, malambing pa rin. Amen? Sige, tayo mga kapatid. Tayo. Handa na kayo? Kaya mong iwaksi ngayon kung ano yung nararamdaman mo? Yan ang kalayaan, mga kapatid. Sa iyo pa lamang ay malaya ka na, kaya nakakapagsabi ka ng kalayaan. Never mo masabi ang kalayaan kung hindi mo naranasan ang tunay na kalayaan. Walang membro ng GGCC na masyadong quiet. Ang anointing ng Panginoon ay kumikilos sa lugar na ito. Dumadaloy. At ang anointing ng Panginoon, sumasabog yan. Sumasabog. Parang dinamita yan, mga kapatid. When you pray to God in the name of Jesus, to cast out all the devil spirit, you have to voice out. Speak loud as much as you can. Dahil sa pamamagitan niyan, sinasabi mo sa masamang espiritu na galit ka sa Kanya. Kaaway mo siya. Kakampi mo ang Diyos. Kaibigan mo ang Diyos. Lord, palayain niyo kami sa maraming bagay. Turuan niyo po kami, Panginoon, upang maging malaya. Sa oras na ito, Panginoon, tinuruan mo kami magsalita na masigla sa pangalan mo, Panginoon. Git sa lahat, Panginoon God, inanoint mo kami. Walang membro dito na hindi inanoint ng Lord. Ang totoong membro ay bukas ang kanyang puso. Ang totoong anak ng Diyos ay nagpapasakop sa Kanya. Kaya dumadaloy sa Kanya ang anointing ng Lord. Yung anointing na yan, mga kapatid, kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Lahat na may kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos, magtaas ng kamay at magsabi, Lord, sa oras na ito, Panginoon, walang buwang ang kalaban sa buhay ko. And you, body spirit, get out from me right now. In the name of Jesus. This is how we cast out the demon spirit. Hallelujah. Come on, let's the Lord. Shout to the Lord. Shout. Shout to the Lord of the earth. Let us see power and majesty. Praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand.
compares to the promise I have in Shout to the you. Lord, All the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. In you, Lord. In you, Lord. I'm calling out favor from you, Lord, right now. Those who believe you, Lord. Those who really accepted you as their personal Lord and Savior. Those who have faith in you, Lord, right now, I pray, oh God. I pray sa mayroong pananampalataya sa Panginoon. I pray right this time, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, I pray and I cast out, Lord, all weaknesses, Panginoon. All wickedness in the name of Jesus. Get out from you right now in the name of Jesus. Oh, Lord, itinataboy namin ang masamang Espiritu, Panginoon, O God. Wala siyang puwang, wala siyang karapatan sa buhay namin. Dahil, Lord, pinalaya mo na kami. Ayaw namin, Panginoon, na bumalik sa amin. At ayaw din namin, Panginoon, na bumalik pa doon. Sa luma na yon, Panginoon, na buhay namin. Lord, patuloy mo kaming balutin, Panginoon, na yung banal na dugo. Patuloy kang manahan sa amin. When we declare right now, Lord, we are your children. The children of Jesus, the children of God, ay pinalaya ng lubusan ng Panginoon. At si Lord lamang ang may karapatan sa buhay natin. Siya lamang ang may karapatan. Siya lamang ang naghahari. Pinaghaharian tayo ng Panginoon.
lahat ng parte ng buhay natin, maging sangkatauhan natin, siya lamang ang namamayagpag sa buhay natin. Lord, 10 ng aming pamilya, ang aming asawa, anak, magulang, kapatid, Panginoon, kamag-anak, kaibigan, lahat na marikolek yung pangalan sa pamilya ninyo. Lord, pagmamayari mo sila. Oh, hallelujah, Lord. Walang karapatan ng kalaban right now in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Inihiling namin, Panginoon, ang mapagpala, makapangyarihan mong kamay, Panginoon, O God, na itapos sa kanila sa oras na ito, Panginoon. At sila, Panginoon, O God, ay protektahan mo, Panginoon. You have given us, Lord, as you promised in Job chapter 1, verse 10, that you have given us the protection over us, over our loved ones, over our position, in the name of Jesus. We are protected by your blood, Lord. At walang pwedeng magpenetrate kanino man sa buhay ng bawat isa sa amin, maliban lamang sa Espiritu mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa kalayaan pinagkaloob mo sa buhay namin. Tunay nga, Panginoon, sa magitan ng salita mo, nakakalaya kami, Panginoon, natuturuan mo kami, nadidisiplinan mo kami, Panginoon, God. Salamat po, Diyos. Ibinabalik namin sa iyo na maingat. Sapagkat karapat dapat ka, Panginoon, na tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat, at ang lahat ng anak ng Diyos na tunay na nagpapasalamat sa Diyos ay magsasabi ng Amen.